Napagnilayan mo na ba kung bakit pinili ng Diyos ang isang propeta na tatakas mula sa kanyang tungkulin? Nakapaloob sa kwento ni Jonas ang isang malalim na katotohanan na dapat matuklasan ng bawat mananampalataya. Sumama sa isang paglalakbay na hahamon sa iyong paniniwala at magpapakita sa iyo ng likas na pagkatao ng Diyos sa paraang hindi mo pa nasaksihan noon. Ang kwento ni Jonas ay higit pa sa isang pambatang alamat tungkol sa isang lalaking nilamon ng isang malaking isda. Ito ay isang salamin ng ating sariling pagkiling sa loobin at pag-aalinlangan sa pagsunod sa utos ng Diyos. Ang tunay na pag-unawa sa kwento ni Jonas ay maaaring magbago ng iyong pananaw sa awa at pagmamahal ng Diyos, pati na rin sa iyong papel bilang alagad ni Kristo. Ang ayaw sumunod na propeta. Isipin mong nabubuhay ka sa Israel halos 3,000 taon na ang nakalipas. Ang kaharian ay watak-watak, ang politika ay puno ng sigalot, at sa kabila ng hangganan ay nakatayo ang isang lumalakas na imperyo na kilala sa kalupitan nito, ang Assyria. Sa ganitong kalagayan natin nakilala si Jonas, anak ni Amittai, isang propetang pinili ng Panginoon. Isang araw, malinaw ang utos ng Diyos kay Jonas. Bumangon ka, pumunta sa napakalaking lungsod ng Nineveh at ipahayag na ito'y malapit ng mapahamak, sapagkat ang kasamaan nito ay umabot na sa aking harapan. Jonas 1:2. Mukhang simple lang, hindi ba? Ngunit para kay Jonas, ang utos na ito ay parang imposibleng gawin. Ang Nineveh ay hindi lang kabisera ng Assyria. Ito ang sagisag ng lahat ng kinamumuhian at kinatatakutan ng Israel. Ang mga taga-Assyria ay hindi lang mga mananakop, sila ay mga mapanirang kaaway. Batay sa kasaysayan, kilala sila sa malulupit na gawain tulad ng paggawa ng mga bundok ng mga pugot na ulo ng kanilang mga kaaway bilang tropeo ng digmaan. Ikinukwento rin na binabalatan nila ng buhay ang kanilang mga bihag at isinasabit ang mga balat sa pader ng lungsod bilang babala. Para kay Jonas, ang pagpunta sa Nineveh ay hindi lamang delikado. Ito ay hindi niya kayang gawin. Paano niya, isang tapat na Hebreo at sumasamba sa tunay na Diyos, dadalhin ang mensahe ng Diyos sa mga taong ganito? At bakit niya gagawin iyon? Sa kanyang pananaw, mas nararapat silang parusahan ng Diyos kaysa bigyan ng pagkakataong magsisi. Subalit, madalas na ang tawag ng Diyos ay salungat sa ating inaasahan at kaginhawaan. Hinahamon tayong harapin ang ating mga takot at pagkiling. Tulad ni Jonas, maaaring tumanggi rin tayo sa utos ng Diyos kapag hinihiling niya sa atin na ipakita ang kanyang biyaya sa mga taong sa tingin natin ay hindi karapat-dapat. Ang pagtakas ng isang ayaw sumunod. Sa harap ng utos ng Diyos, gumawa si Jonas ng isang kahanga-hangang desisyon. Tumakas siya. Hindi lamang siya tumakas sa kanyang tungkulin, kundi sa Diyos mismo. Ngunit tumakas si Jonas palayo sa Panginoon at nagpunta sa Tarsis. Pumunta siya sa Joppa, nakatagpo ng isang barkong papunta roon, nagbayad ng pamasahe at sumakay upang takasan ang Panginoon. Jonas 1:3. Ang pagtakas ni Jonas ay hindi lamang simpleng pagsuway. Ito ay isang matinding pagsisikap upang iwasan ang isang mahirap na misyon at ang pagharap sa kanyang sariling panloob na saloobin. Ang Tarsis, na pinaniniwala ang nasa pinakadulong bahagi ng mundo noon, marahil ay sa kasalukuyang Espanya, ay sumisimbolo sa sukdulang distansyang handa niyang tahakin upang hindi makarating sa Nineveh. Ngunit isang tanong ang lumilitaw, bakit inakala ni Jonas na maaari siyang makatakas sa Diyos? Bilang isang propeta, tiyak na alam niya ang isinasaad sa awit 139. Saan ako makakatakas mula sa iyong espiritu? Saan ako makakatakas mula sa iyong presensya? Kung aakyat ako sa langit, naroon ka. Kung mahihiga ako sa kailaliman, naroon ka rin. Awit 139, 7-8.
Ipinapakita ng desisyon ni Jonas ang isang katotohanan tungkol sa likas ng tao. Mas madali para sa atin na itanggi ang katotohanan kaysa harapin ang ating panloob na paglalaban. Ang kanyang pagtakas patungong Tarsis ay hindi lang isang pisikal na paglalakbay, kundi isang paglalarawan ng kanyang pagtatanggi sa kanyang sariling tungkulin. Ilang beses na ba nating sinubukang takasan ang mga tawag ng Diyos na sa tingin natin ay mahirap o hindi komportable? Ang ating unang reaksyon ay maaaring tumakas. Hinahanap natin ang ating sariling Tarsis sa pamamagitan ng mga dahilan, pag-aalinlangan o tahasang pagwawalang bahala sa tinig ng Diyos. Ang desisyon ni Jonas na sumakay sa barko ay hindi lamang naglagay sa kanya sa panganib, kundi pati na rin sa mga kasamang mandaragat. Ang ating pagsuway sa utos ng Diyos ay bihirang tayong mag-isa lang ang naaapektuhan. Kadalasan, nagdadala ito ng epekto sa mga taong nakapaligid sa atin. Gayunpaman, nananatiling matapat ang Diyos kahit na tayo ay tumatakas. Tulad ng walang pagod niyang paghabol kay Jonas sa pamamagitan ng kanyang mapanatag na pagmamahal, patuloy din siyang kumikilos upang abutin tayo kahit na sinusubukan nating umiwas sa kanya. Ang kwento ni Jonas ay isang paalala na gaano man tayo kalayo sa tingin natin ay nakatakbo, ang pag-ibig ng Diyos ay sapat upang hanapin at ibalik tayo. Ang bagyong nagpapahayag. Habang mahimbing na natutulog si Jonas sa ilalim ng barko, kumbinsidong nakatakas siya sa kanyang tungkulin. Inihanda ng Diyos ang isang matinding aral, hindi lamang para sa suwail na propeta, kundi para sa ating lahat. Ngunit nagpadala ang Panginoon ng isang malakas na hangin sa dagat, kaya't nagkaroon ng matinding bagyo at nanganganib ng mabuwag ang barko. Jonas 4:4. Hindi ito basta isang pangkaraniwang bagyo. Ito ay isang pisikal na manifestasyon ng espiritual na kaguluhang dulot ng pagsuway ni Jonas. Ang mga mandaragat, mga batikan at sanay sa hampas ng dagat, agad na napansin na hindi ito isang karaniwang unos. Sinasabi sa kasulatan na sila ay natakot at kanya-kanyang tumawag sa kanilang mga Diyos. Jonas 1:5. Dito lumilitaw ang isang kapansin-pansing kaibahan, ang taimtim na pananampalataya ng mga pagano kumpara sa isang propeta ng Diyos. Habang sila ay desperadong nananalangin para sa tulong, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa ilalim ng barko, tila walang pakialam sa panganib na kanilang kinakaharap. Ilang beses na ba tayong naging tulad ni Jonas, espiritual na natutulog habang ang mundo sa ating paligid ay binabagyo ng kaguluhan? Sa labis na pag-aalala, hinanap ng kapitan si Jonas at ginising siya kasabay ng isang matinding paninita na nagsisilbing babala sa lahat ng nagiging pabaya sa kanilang pananampalataya. Bakit ka natutulog? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling maawa siya sa atin at hindi tayo mapahamak. Jonas 1:6. Isang matinding kabalintunaan ang nangyayari dito. Isang pagano ang namamanhik sa isang propeta ng Diyos upang manalangin. Ipinapakita nito na kung minsan sa ating espiritual na pagkakalimot, maaari pa tayong mapaalalahanan ng pananampalataya ng mga taong maaaring itinuturing nating hindi kasing lalim ng atin. Nang magpasyang magpalabunutan ang mga mandaragat upang matukoy ang sanhi ng bagyo, si Jonas ang napili. Sa wakas, hinarap niya ang katotohanan at inamin, "Ako ay isang Hebreo at sinasamba ko ang Panginoon, ang Diyos ng langit, na lumikha ng dagat at ng lupa." Jonas 9. Ang pahayag na ito ay puno ng kabalintunaan. Inaangkin niyang sinasamba niya ang Diyos na may kapangyarihan sa dagat, ngunit siya mismo ay tumakas sakay ng isang barko sa karagatan upang iwasan ang kanyang utos. Ipinapakita nito ang isang karaniwang pagkakamali ng tao, ang kakayahang kilalanin ang katotohanan sa isip, ngunit hindi ito may sabuhay sa gawa.
Ang bagyo ay isang paalala na walang makakatakas sa mga kahihinatnan ng ating pagsuway. Darating at darating ang katotohanan. Ngunit higit sa lahat, ipinapakita rin nito ang habag ng Diyos. Sa kabila ng bagyong ito, hindi lang si Jonas ang nais itama ng Diyos. Nais din niyang ipakilala ang kanyang sarili sa mga hindi mananampalataya. Ipinapakita ng kwentong ito na kahit sa ating pinakamadilim at pinakamapasaway na sandali, ang layunin ng Diyos ay hindi lang paghuhukom, kundi pagbibigay ng awa at pagbubunyag ng kanyang kapangyarihan. Nang tuluyan ng ibinato ng mga mandaragat si Jonas sa malupit na dagat, tila ito na ang kanyang katapusan. Ngunit sa paningin ng Diyos, ito ay isang bagong simula. Ngunit nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda upang lunukin si Jonas at nanatili siya sa tiyan nito sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Jonas 2:1. Ang bahaging ito ng kwento ni Jonas ay napakahimala na marami ang nahihirapang tanggapin ito bilang literal na pangyayari. Ngunit maging ito man ay isang aktwal na pangyayari o isang makapangyarihang alegorya, hindi nagbabago ang mensahe. Walang kailaliman ng ating pagre-rebelde o kawalan ng pag-asa ang hindi kayang abutin ng pagliligtas ng Diyos. Sa loob ng tiyan ng malaking isda, dumaan si Jonas sa isang panahon ng malalim na pagninilay at pagbabago. Kapansin-pansin na si Jonas na nagtangkang tumakas mula sa presensya ng Diyos ay ngayon nasa isang lugar kung saan wala siyang matatakasan, hindi ang sarili niya ni ang Diyos. Madalas sa ating pinakamababang sandali, hinuhubog ng Diyos ang ating pagbabalik loob, binibigyan tayo ng pagkakataong tunay na tumingin sa Kanya. Ang panalangin ni Jonas mula sa loob ng isda, Jonas 2:2, ay isang taos-pusong pag-amin ng pagsisisi at pasasalamat. Napagtanto niya ang kamalian ng kanyang pagtakas mula sa Diyos at nagpapahayag ng pasasalamat sa kanyang pagliligtas. Nang halos lumubog na ang aking buhay, naalala kita, Panginoon, at ang aking panalangin ay umabot sa iyo sa iyong banal na templo. Jonas 2:7. Kapansin-pansin na inilarawan ni Jonas ang kanyang karanasan na para bang siya ay nailigtas na, sinasabing, "Ngunit ikaw, Panginoon kong Diyos, ang nag-ahon sa akin mula sa libingan." Jonas 2:6. Ipinapakita nito ang isang mahalagang aral ng pananampalataya. Maaari tayong magpasalamat sa kaligtasan kahit nasa gitna pa tayo ng pagsubok. Bukod dito, inihalin tulad ni Jesus ang karanasan ni Jonas sa bagong tipan nang sinabi niya sa Mateo 12:40, sapagkat kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isang malaking isda, gayon din ang Anak ng Tao ay 3 araw at 3 gabi sa kailaliman ng lupa. Ipinakita dito ni Jesus na ang karanasan ni Jonas ay isang paunang larawan ng kanyang sariling kamatayan at muling pagkabuhay, na nagpapakita ng malalim na kahulugan ng kwento ni Jonas sa pananampalatayang Kristiyano. Ang malaking isda ay hindi isang parusa, kundi isang pagpapakita ng awa ng Diyos. Sa halip na hayaang mamatay si Jonas sa kanyang pagsuway, binigyan siya ng Diyos ng isang di inaasahang kanlungan kung saan maaari niyang suriin ang kanyang sarili at muling ibalik ang kanyang ugnayan sa Diyos. Ilang beses ba tayong natagpuan sa ating sariling tiyan ng isda, mga mahihirap at hindi komportabling sitwasyon na sa katunayan ay nagiging daan para sa ating espiritual na paglago? Ang kwento ni Jonas ay nagbibigay ng inspirasyon upang tingnan ang ganitong mga pagsubok hindi bilang mga parusa, kundi bilang mga pagkakataong mapalapit sa Diyos. Matapos ang 3 araw at 3 gabi sa loob ng isda, inutusan ng Diyos ito na iluwa si Jonas sa tuyong lupa. Ang kilos na ito ng pagliligtas ay isang makapangyarihang simbolo ng panibagong simula na nagpapatunay na ang Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon.
Kahit gaano man tayo kalayo sa Kanya o kalalim ang ating pagbagsak, ang awa ng Diyos ay laging handang abutin tayo at bigyan tayo ng bagong simula. Pagkatapos ng kanyang karanasan sa loob ng isda, sumunod si Jonas sa utos ng Diyos at nagtungo sa Nineve. Nang dumating muli ang salita ng Panginoon kay Jonas, sinasabing, "Pumunta ka sa dakilang lungsod ng Nineve at ipahayag mo ang mensaheng ibibigay ko sa iyo." Jonas 3:1-2. Ipinakita nito ang kahandaan ng Diyos na magbigay ng pangalawang pagkakataon. Hindi lamang sa mga taong dapat niyang abisuhan, kundi maging kay Jonas mismo bilang isang lingkod na may mga pagkukulang. Sa pagpasok niya sa Nineve, nagbigay si Jonas ng isang diretsahang babala. Sa loob ng 40 araw, babagsak ang Nineve. Jonas 3:4. Wala siyang binanggit tungkol sa posibilidad ng kapatawaran o pagliligtas. Parang ginawa lang niya ang pinakamaliit na kailangan para matapos ang kanyang tungkulin. Ngunit sa kabila nito, naniwala ang mga tao ng Nineve sa Diyos. Nag-ayuno sila at mula sa pinakamataas na pinuno hanggang sa pinakamababang alipin, nagsuot sila ng sako bilang tanda ng pagsisisi. Jonas 3:4. Mabilis at malawak ang naging tugon ng Nineve. Mula sa hari hanggang sa karaniwang mamamayan, bawat isa ay nagsisi. Ipinapakita ng sandaling ito ang kanilang di inaasahang at taus-pusong pagbabalik loob, isang hamon sa ating mga palagay kung sino ang maaaring maligtas at maging bukas sa mensahe ng Diyos. Ang utos ng hari ng Nineve ay napakalalim ang mensahe. Huwag hayaang ang sinumang tao o hayop, baka o tupa ay kumain ng anuman. Huwag silang pakainin o painumin ng tubig. Hayaan ang lahat na taimtim na tumawag sa Diyos. Talikuran nila ang kanilang masasamang gawa at ang karahasan sa kanilang mga kamay. Sino ang nakaaalam? Baka magbagong loob ang Diyos, maawa sa atin at hindi na ituloy ang kanyang matinding galit upang hindi tayo mapahamak. Jonas 3:9. Ang atas na ito ay nagpapakita ng ilang mahahalagang bagay. Una, ipinapakita nito kung gaano kalalim ang naging tugon ng mga taga-Nineve sa babala ni Jonas. Ang kanilang pagsisisi ay hindi mababaw kundi lubos at nakaapekto sa buong pamayanan. Pangalawa, ipinakikita nito ang hindi inaasahang karunungan ng isang haring pagano sa kanyang pagkaunawa sa kalikasan ng Diyos, na maaaring magpakita ng habag kung ang tao ay tunay na magsisisi. Dahil dito, napagninilayan natin kung paano natin tinitingnan ang ating sariling pagsisisi. Madalas, iniisip natin na ang pagsisisi ay simpleng pagbabago ng isipan, ngunit ipinakita ng mga taga-Nineve na ang tunay na pagsisisi ay nangangahulugan ng ganap na pagbabago sa ating mga kilos at pag-uugali. Subalit, ang pinakakamanghamanghang bahagi ng kwentong ito ay ang tugon ng Diyos sa taus-pusong pagbabago ng mga taga-Nineve. Nakita niya ang kanilang taimtim na pagsisikap na talikuran ang kanilang masasamang gawa, kaya hindi niya itinuloy ang kapahamakang itinakda niya para sa kanila. Jonas 3:10. Itinatampok ng bahaging ito ang isang mahalagang katangian ng Diyos. Ang kanyang kahandaang muling isaalang-alang ang kanyang mga pasya batay sa sinserong pagbabago ng tao. Hindi ito nangangahulugan na hindi siya matatag o hindi mapagkakatiwalaan ng kanyang mga pangako. Sa halip, ipinakikita nito na ang kanyang awa ay hindi nagbabago at ang kanyang pangunahing layunin ay laging iligtas, hindi wasakin. Ang kahandaang ng Diyos na magpatawad sa sinumang tunay na nagsisisi ay isang mahalagang tema na nagpapatunay sa kanyang walang hanggang habag. Ang pag-aatubili ni Jonas sa kanyang pangangaral at ang hindi inaasahang tugon ng mga taga-Nineve ay nagtuturo sa atin ng ilang mahahalagang aral. Una, kayang gamitin ng Diyos kahit ang mga nag-aalinlangan at may kahinaan upang matupad ang kanyang layunin. Pangalawa,
Hindi natin dapat husgahan ang sinuman bilang hindi karapat-dapat sa awa ng Diyos. Pangatlo, ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang pagbabago ng puso kundi ng kilos din. Panghuli, ang habag ng Diyos ay laging bukas sa sinumang taos pusong lumalapit sa Kanya. Ang bahaging ito ng kwento ni Jonas ay nag-uudyok sa atin na suriin ang ating sariling pananaw. Katulad ba tayo ni Jonas na nag-aalinlangan sa paghahatid ng salita ng Diyos sa mga itinuturing nating hindi karapat-dapat? O nakikita ba natin ang kakayahan ng bawat isa na magbago, gaano man ito kahirap paniwalaan? Bukod dito, ang naging tugon ng mga taga-Nineve ay hinahamon tayo upang suriin ang lalim ng ating sariling pagsisisi. Handa ba tayong gumawa ng makabuluhang pagbabago sa ating buhay kapag naharap tayo sa katotohanan ng Diyos? O nasisiyahan na tayo sa panandaliang pagsisisi na walang tunay na pagbabago? Higit pa rito, ang pagpapatawad ng Diyos sa Nineve ay isang paalala na ang kanyang pagmamahal at awa ay para sa lahat, kahit sa mga maaaring ituring nating kaaway. Hinahamon tayo nito na palawakin ang ating kakayahang magmahal at magpatawad, tinutularan ang biyaya ng ating Amang nasa langit. Ang tugon ni Jonas sa habag ng Diyos sa Nineve ay nakakagulat na matindi at nakakabagabag. Ipinahayag niya ang kanyang sama ng loob, sinasabing, "Ito mismo ang kinatatakutan ko, Panginoon, noong ako ay nasa aking bayan pa. Kaya ako tumakas patungong Tarshish. Alam kong ikaw ay maawain at mabait, hindi madaling magalit at sagana sa pag-ibig, isang Diyos na hindi basta nagpaparusa." Jonas 4:1-2. Ipinapakita nito ang tunay na dahilan ng pagtakas ni Jonas. Hindi takot sa mga taga-Nineve ang nagtulak sa kanya, kundi ang takot na maaaring patawarin sila ng Diyos. Batid ni Jonas ang mga katangian ng Diyos, ang kanyang awa, habag at pagmamahal. Subalit sa halip na ikagalak ang mga ito, kanyang ikinagalit ang pagpapatawad sa kanyang mga kaaway. Pinapakita ng saloobin ni Jonas ang isang katotohanang mahirap tanggapin. Madalas nating hangarin ang awa ng Diyos para sa ating sarili, ngunit nag-aatubili tayong makita itong ipagkaloob sa iba, lalo na sa mga itinuturing nating kalaban. Napakasama ng loob ni Jonas na sinabi pa niya, "Ngayon, Panginoon, kunin mo na ang aking buhay. Mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay." Jonas 4:3. Ang matinding pahayag na ito ay nagpapakita kung gaano kabigat ang kanyang panloob na pakikibaka. Mas pinili niyang mamatay kaysa masaksihan ang pagpapatawad ng Diyos sa kanyang mga kaaway. Subalit ang paraan ng Diyos sa pagharap sa galit ni Jonas ay may kahinahunan. Sa halip na pagalitan siya, tinanong lang siya ng Diyos, "Matuwid ba ang galit mo?" Jonas 4:4. Sa tanong na ito, hinihikayat si Jonas at tayo rin na pag-isipan kung ano ang ugat ng ating galit at hinanakit. Ngunit sa halip na sumagot, lumabas si Jonas sa lungsod at nagtayo ng silungan, umaasang baka sakaling baguhin pa ng Diyos ang kanyang pasya at gunawin ng Nineve. Dito, lumikha ang Diyos ng isang makabuluhang aral para kay Jonas. Pinasibol niya ang isang halamang may malalapad na dahon upang bigyan si Jonas ng lilim na nagbigay sa kanya ng malaking kasiyahan. Ngunit kinabukasan, nagpadala ang Diyos ng isang uod na sumira sa halaman, dahilan upang ito ay matuyo. At nang sumikat ang araw, nagpasugo ang Diyos ng mainit na hanging silangan na dumagdag sa init ng araw na tumama sa ulo ni Jonas. Dahil dito muli siyang nanlumo at ninais na mamatay, sinasabing, "Mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay." Jonas 4:6-8. Ang sunod-sunod na pangyayaring ito, ang mabilis na pagtubo ng halaman, ang uod na sumira dito at ang matinding init ay nagsilbing malinaw na aral para kay Jonas. Ipinakita ng Diyos ang ilang mahahalagang katotohanan. Una, madalas ay makitid at makasarili ang ating pananaw.
Mas nag-alala si Jonas sa kanyang pansariling kaginhawaan kaysa sa kapakanan ng libu-libong tao sa Nineve. Pangalawa, binibigyang halaga natin minsan ang mga bagay na panandalian gaya ng isang lilim, higit pa sa mga bagay na tunay na mahalaga sa Diyos, ang buhay ng maraming tao. Pangatlo, ang ating galit at hinanakit ay madalas na bunga ng isang baluktot na pananaw sa katarungan at pakiramdam ng pagiging karapat-dapat sa isang bagay. Sa huli, ipinaliwanag ng Diyos ang pinakamahalagang mensahe. Ikaw ay nagmalasakit sa halaman na hindi mo pinaghirapan ni pinalaki. Sumibol ito sa isang gabi at nawala rin kinabukasan. At hindi ko ba dapat kahabagan ng Nineve, ang dakilang lungsod na may mahigit 100,000 at 20,000 katao na hindi alam ang kanan nila mula sa kaliwa, pati na rin ang maraming hayop. Jonas 4:10-11. Ang makapangyarihang pagtatapos na ito ng kwento ni Jonas ay nag-aanyaya sa atin na tingnan ang mundo mula sa mas malawak na pananaw ng Diyos. Habang abala tayo sa ating sariling kaginhawaan at karapatan, ang layunin ng Diyos ay iligtas ang lahat, kahit ang mga taong maaaring ituring nating hindi karapat-dapat. Ang kwento ni Jonas ay nagtatapos sa isang makapangyarihang tanong mula sa Diyos. Hinihimok tayong pag-isipan ang ating sariling saloobin. Katulad ba tayo ni Jonas na nagdadalang galit sa awa ng Diyos sa iba? O handa ba tayong tanggapin ang kanyang malawak at mahabaging puso para sa buong sangkatauhan? Hinahamon tayo ng kwentong ito na suriin ang ating mga puso, harapin ang ating mga pagkiling at hinanakit, at ihanay ang ating saloobin sa maawain at mapagpatawad na kalooban ng Diyos. Ipinapaalala nito sa atin na bawat isa, gaano man kalayo sa Kanya o gaano man natin tingnan bilang kaaway, ay isang taong pinag-alayan ni Kristo ng kanyang buhay, isang kaluluwang nais dalhin ng Diyos sa kanyang kaharian. Ipinakikita ng kwento ni Jonas ang lawak ng pag-ibig ng Diyos at ang kanyang walang hanggang habag, na humahamon sa ating makitid na pananaw at inaasahan. Sa buong salaysay, maraming beses na inihayag ang puso ng Diyos sa mahahalagang paraan. Una, nasaksihan natin ang matiyagang paghahabol ng Diyos kay Jonas. Sa halip na parusahan siya sa kanyang pagtakas, patuloy siyang gumawa ng paraan upang ibalik siya sa kanyang misyon. Ito ay isang makapangyarihang paalala na hindi tayo iniiwan ng Diyos kahit na tayo mismo ang tumatakas sa Kanya. Ipinapaalala nito ang talinghaga ng nawawalang tupa sa Lucas 15:4, kung saan iniwan ng pastol ang 99 upang hanapin ang isang nawawala, na nagpapakita ng matinding malasakit ng Diyos sa bawat isa. Pangalawa, ipinakita ng awa ng Diyos sa mga taga-Nineve na sa kabila ng kanilang kasalanan, higit na nais ng Diyos ang kanilang pagsisisi at kaligtasan kaysa sa kanilang pagkawasak. Ito ay sumasalamin sa sinasabi sa Ezekiel 33:11, kung saan ipinahayag ng Diyos na hindi siya nasisiyahan sa kamatayan ng masama, kundi sa kanilang pagbabalik sa katuwiran upang sila'y mabuhay. Kahit na nahirapan si Jonas sa konsepto ng banal na awa para sa mga taga-Nineve, nanatili ang tiyaga ng Diyos. Hindi niya isinantabi si Jonas, sa halip ay ginamit ang sitwasyon ng halaman upang turuan siya ng isang mahalagang aral tungkol sa habag at tamang pagpapahalaga na tumutugma sa 2 Pedro 3:9, kung saan ipinapakita ang pagtitiyaga ng Diyos at ang kanyang hangaring ang lahat ay magsisi at maligtas. Panghuli, ang malasakit ng Diyos sa buong Nineve na binubuo ng mahigit 120,000 katao at maraming hayop ay nagpapakita ng kanyang masaklaw na pag-aalaga sa lahat ng kanyang nilikha. Ipinapakita nito ang aral sa Mateo 10:29 hanggang 31, kung saan kahit ang pagbagsak ng isang maya ay hindi nakakalampas sa kaalaman ng Diyos.
at higit pang pinahahalagahan niya ang bawat tao. Ipinapakita nito kung paano ang Diyos ay malalim na nakikibahagi at nagmamalasakit sa bawat aspeto ng buhay. Ang mga kapahayagang ito tungkol sa puso ng Diyos sa kwento ni Jonas ay hinahamon ang ating makitid na pananaw sa hustisya at awa. Madalas, nais nating makakita ng mabilis na hustisya para sa mga itinuturing nating masama, ngunit ang nais ng Diyos ay palaging ang pagtubos. Hindi nito ibig sabihin na binabaliwala ng Diyos ang kasalanan. Tunay at seryoso ang kanyang babala ng paghuhukom sa Nineve, ngunit ang kanyang hustisya ay laging may kasamang habag. Ang pagkakaunawang ito sa katangian ng Diyos ay naguudyok sa atin na palawakin ang ating kakayahang magmahal at magpatawad na umaayon sa turo ni Jesus sa Mateo 5:4. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Pinapasikat niya ang araw sa masama at mabuti at nagpapaulan sa matuwid at sa di matuwid. Ang kwento ni Jonas ay isang paanyaya na iayon ng ating mga puso sa puso ng Diyos upang tingnan ang iba hindi lamang bilang mga makasalanang nararapat sa hatol, kundi bilang mga taong maaaring makatanggap ng kanyang biyaya at awa. Ang pagninilay sa karanasan ni Jonas ay nagsisilbing salamin na naglalantad ng ating sariling mga pagkiling, pag-aalinlangan at pagtutol sa kalooban ng Diyos. Ang pagtatangka ni Jonas na takasan ng Diyos ay nag-uudyok sa atin na suriin ang ating sariling paraan ng pag-iwas sa kanyang direksyon sa ating buhay. Maaring hindi tayo literal na tumatakbo patungong Tarshish, ngunit maaaring nagtatago tayo sa mga abala, makasariling katuwiran o panlabas na relihiyosidad na hindi tunay na sumusunod sa malalim na panawagan ng Diyos. Gaya ng sinasabi sa Hebreo 4:13, walang bagay sa buong nilikha ang natatago sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. Ipinapakita ng talatang ito ang ating pananagutan sa Diyos. Hinihimok tayong mamuhay ng may katapatan sa ating espiritual na paglalakbay. Ipinapaalala nito na hindi natin maitatago ang ating tunay na motibo sa Diyos, kaya tayo ay tinatawag na mamuhay ng totoo at ayon sa kanyang kalooban. Ang kwento ni Jonas ay nagpapakita ng parehong katangian ng Diyos at ng tao. Ang ating likas na tendensiyang umiwas sa hamon, humawak sa mga pagkiling at labanan ang utos ng Diyos. Ngunit ipinapakita rin nito ang pag-asa at pagtubos, hindi lamang para kay Jonas, kundi para sa sinumang handang tumugon sa panawagan ng Diyos at yakapin ang kanyang habag. Sa ating buhay, may mga sandali kung saan kailangan nating piliin sa pagitan ng ating sariling hangarin at ng daan ng Diyos. Hinahamon tayo ng kwento ni Jonas na suriin ang mga pagkakataong ito ng may masusing pagninilay at piliin ang landas ng Diyos kahit na ito ay magdala sa atin sa hindi komportabling katotohanan na humahantong sa mas malalim na kaugnayan sa Kanya. Itinuturo sa atin ng karanasan ni Jonas ang halaga ng pagsunod, ang kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon at ang walang hanggang lawak ng habag ng Diyos. Inaanyayahan tayo ng kwentong ito na lampasan ang ating agarang reaksyon at mga pagkiling upang matuto tayong ipagkaloob sa iba ang parehong biyaya at kapatawaran na ating tinatanggap mula sa Diyos. Sa huli, ang kwento ni Jonas ay isang malinaw na paalala ng malawak na plano ng Diyos para sa kaligtasan at ang kanyang layunin na isama ang lahat, gaano man sila kawalang pag-asa o hindi karapat-dapat sa paningin ng tao. Habang iniisip natin ang paglalakbay ni Jonas, suriin din natin ang ating sariling landas. Tumatakas ba tayo sa tawag ng Diyos dahil ito ay mahirap o taliwas sa ating mga personal na nais at pagkiling?
Handa ba tayong hayaang manaig ang habag ng Diyos sa ating mga damdamin at baguhin ang ating mga kilos upang maging kaayon ng kanyang kalooban? Ang kwento ni Jonas ay hindi lamang isang kasaysayang biblikal, kundi isang araw-araw na salamin ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Bawat araw ay may mga pagpipilian. Tatakas ba tayo sa tawag ng Diyos o yayakapin ito? Huhusgahan ba natin ang iba o ipapadama natin sa kanila ang awa at biyayang ating tinatanggap? Ang ating mga tugon sa mga tanong na ito ay hindi lamang huhubog sa ating espiritual na paglago, kundi pati na rin sa ating impluensya sa mundo. Habang ginagawa natin ang mga pasyang ito, naway palagi nating piliin ang landas na sumasalamin sa puso ng Diyos. Ipinapakita sa mundo ang makapangyarihang epekto ng kanyang pagmamahal at biyaya